Magandang araw po sa ating lahat o gabi kung gabi kayo nakikinig. Welcome po ulit sa She Share Ko Lang, isang programang naglayo na magbigay ng impormasyon tungkol sa reproductive health para sa ating mga kabataan. Ako po si Jeannie Villar at tulad nung nasabi ko sa inyo dati, ako ay may mga makakasamang mga co-host. At ngayong gabi, araw o hapon, ay kasama ko ang National Chair ng DSWP o Democratic Socialist Women of the Philippines na si Best ang Syoko. Hello! Magandang umaga, hapon, gabi. Ako po si Beth ang Syoko ng DSWP. Tulad ng nasabi ko dun sa ibang mga ads natin, no, na may makakasama din tayo young expert kasi kailangan talaga natin ng young, smart expert para sa topic na to na pinamagatang uso pa ba ang ligaw? Okay? Pakikilala ko pa siya ng mas maganda mamaya pagkatapos ng ating maikling break. Pero sa ngayon, yun lang muna para masabik kayo dahil alam ko nakikita nyo na siya dyan. Please like, share, subscribe, follow yung ating Facebook page at ganoon na rin, sabihin na rin nyo pati yung ating YouTube channel. So, magbe-break po tayo sandali, tapos ipakikilala po natin ang ating special guest. We're back para namang tagal, akala mo may ad. Kasama po natin ang isang 17-year-old na honor student. Okay? Siya po ay gustong magdoktor. Tandaan niyo na, pag kanyang pagkolehiyo, siya po ay makikita niyo, meron siyang, yung kanyang galing sa pagsayaw, talaga ay makikita niyo dun sa kanyang ah, TikTok. At meron po siyang mga iba pang interest tulad ng pagkanta at, at iba pa. Kasi very well-rounded siya. So, welcome po natin ngayon ang ating young expert na si Zel. Yan, hello po, magandang umaga, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Hello po. Okay. Yan, thank you. Tanyo, high energy tayong lahat kayong araw. So, tulad ng nasabi ko kanina, no, ang topic natin ay uso pa ba ang ligaw? Beth, baka gusto mong mauna bilang ngayon ka pa lang namin nakasama bilang host. Oo nga, ngayon lang no? At talagang kailangan nating malaman to kasi yung edad natin na wala na sa panahon. So, Sel, yung topic nga natin ngayon ay tungkol sa ligawan, no? Paano ba ngayon nagkakakilala ang mga teens? Importante ba ngayon yung pagkakaroon ng relasyon para sa mga teenagers na kagaya mo? Ayan, ayun po, sa amin po mga teenagers and mga millennials, para po sa amin importante pa rin po talagang pagkakaroon ng relasyon sa kaedad namin na opposite man po or same sex, importante pa rin po sa amin yun. Kasi ang hinahanap po talaga ngayon ng mga teenagers is yung love. Yung love talaga na yung may care, yun po yung hinahanap na kalinga ng mga teenagers na katulad namin. And iba rin po kasi sa feeling yung kapag merong someone na nandyan para sa'yo. Kaya sa tingin ko po, sa mga teenagers ngayon talagang sa panahon namin, importante pa po para sa amin yung pagkakaroon ng relasyon sa iba. Ayun po. I'm sure na mapagkwentuhan nyo yan, ng mga Yes kaibigan po. mo. So, paano ba ngayon? Paano nagkakakilala ang mga teenagers, ang mga young people? Ngayon po, nagkakakilala mostly sa social media na po talaga. Lahat po, halos lahat sa mga napapansin ko po sa observation ko, sa mga nakapaligid sa akin, halos lahat po talaga sa social media na nagkakakilala. Na kunwari po sa mga post, may pa-heart, tapos ngayon may mag-chat na, mag-wave, magka-hi, hello, then doon na po nag-i-start yung conversation. Yun na po talaga yung napapansin ko ngayon Medyo nawawala na nga, hindi naman po nawawala, pero onti na lang po yung mga tao nagkakakilala personally po talaga. Like sa common friend, ganyan, nagkakakilala personally. Ngayon po talaga more on social media na Sa simpleng hi, hello. Tuloy-tuloy na po yun. Kaya ayun po sa social media na po talaga. So parang lumalawak, no? Lumalawak Opo. na yung kumbaga yung field, yung arena na pinagkakakilanlanan ng mga kabataan. Yes Hindi po. na lang yung magkakaklase, magkakaibigan, magkakapitbahay, barkada,
Pero ngayon, kasama na yung social Social media, media. no? Yung sa social media, paano yan nangyayari? Paano yan? Saan sila nagkakakilala? Bukod dun sa mga likes, mga heart, mga wave, mga ganon. Meron bang ibang paraan para magkakilala ang mga kabataan? Opo, meron po, since social media po siya, malawak po yung sakop niyan. Marami pong mga apps, marami pong mga way para magkakilala yung tao kahit nasa malayong lugar po sila. Meron po kasi ngayon, sa panahon ngayon na nauuso na talaga po yung mga dating apps, may mga ganyan na po. Meron na rin pong mga website na kung saan pwede mong makausap yung mga, kahit international po meron eh. Kaya doon po, through apps na po yan, sa mga website na yan, yun po yung nagiging way, nagiging tulay para magkakilala po yung, para magkaroon ng relasyon po, yung naghahanap at yung parehas na naghahanap ng relasyon. Iba't iba na po yung way nila para magkakilala. Meron akong Okay. tanong, singit O ako. sige. Okay, ano yung pinakasikat na ginagamit ng mga kabataan ngayon na app? App na dating app po, ang sikat po talaga ngayon is Tinder, Bumble. Yun po talaga, din dalawang yung top 2 po yun na sikat ngayon, yung Tinder and Bumble. Kasi marami pong, marami ka pong pwedeng makilala nun ayon sa preferred mong personality ng tao. Nandun po pwede mo ilagay yung gusto mo na characteristics nila. Kaya binibigay po yun ng app na yun. Kaya talagang nauuso po talaga siya. So Anong yung age ang Tinder, pwede? oo Oo, nga anong yun age nga yung yung pwede? itatanong ko eh. Ang age po is applicable lang po siya sa sa 18 and above. Hindi po pwede ang minor. Hmm, Pero unless dadayain niyo po yung birthday niyo. yun. Yun po. Oo. Kasi kasi yung Tinder, matagal na nating naririnig yan, ano? Pero ang alam nga natin, lahat pwede talaga, lahat, ano, kahit anong edad, kahit Opo. nasaan, no? Pero yung Bumble, ngayon ko lang narinig yon. Ah, Yung Bumble ba, ano ba ito? Para ito talaga, mas marami bang mga kabataan na gumagamit ng Bumble? Opo, meron din po talaga. Pero kilala kilala rin po yung Bumble na sumunod sa Tinder. Kasi yung Bumble, parehas naman po siya ng mga features na ino-offer din po ng Tinder. Pero since gasgas na nga po yung Tinder, yung mga nandun na po hindi na po nabebetan ng mga teenagers. Kaya lumilipat po sila ng ibang app. Yun naman po yung base observation ko sa mga friends ko po na may kilala rin po kasi akong gumagamit ng dating app. So ayun po yung Hmm. napapansin ko. May tanong ulit ako, singit ako. Kasi sabi mo kanina, very interesting, na yung mga dating apps, di ba, nangyayari na dyan na nagkakakilala, dyan na nagkakaroon ng relasyon. So, pwedeng magsimula yung relasyon mula sa social media, natapos din sa social media, Opo, nang hindi nagkakakilala. And Hindi is that nagkikita. considered, hindi o nagkikita. hindi nagkikita, pero is that considered like a real relationship? Or may paghihiwalay ba kayong nakikita na, hindi, pang ano ko lang yan. So, pwede yung marami kasi dating app naman yan eh. Hindi naman yan yung malalaman kasi iba naman yung personal. Pero bang ganong klaseng pag-iisip na may paghahati? Meron po sa teenagers, meron Hmm. po talaga. Kunwari po, sa gantong app, may kachat ka rin po sa kabila. Doon po, yung kung ano pong prefer mo kung sino po yung mas magandang kausap, yun po talaga yung mas pagtutuunan. Ganun po yung sa panahon ngayon. And yung pagkakaiba po nun, minsan, ang mindset ng iba na, for fun ko lang to, and eto, medyo seryoso ako dito kasi napapasaya niya ako. Ganun po yung thought eh. Kaya, na paghihiwalay po, which is napagsasabay-sabay ayon sa kagustuhan din po ng mga teenagers. Yun. Tapos walang, Pero walang judgment. Walang judgment na yung mga teenager, okay lang sa kanila yon. Parang natural yon, kumbaga. Sa iba po, natural siya since ginagawa rin po siguro nila. Pero kapag sa iba rin po, masasabi mo na parang ang dating po sa iba nun, kung ikaw sa inyo po ginawa yun na pagsabay-sabay, parang nilalaro lang po eh. Hindi naman po natin sure kung seryoso sa atin yung tao na kausap natin or hindi. Baka ang dating po sa kanila, nilalaro lang sila. Kaya medyo doon po magkakaroon talaga ng problema.
Yun Ano? yung gusto kong yun yung gusto kong itanong, no? Kasi marami tayong nababalitaan ngayon na mga babae, mga batang babae, no? Pati mga batang babae na kapag ka nag-o-online, ang daming mga panlolokong nangyayari, no? At Opo. meron ding mga kaso ng pang-aabuso. Kasi pagka nilagay mo yung sarili mo halimbawa sa isang dating app o kaya nakikipag-usap ka sa hindi mo naman talaga personal na kakilala, no? Ibinubukas mo rin yung sarili mo dun sa maaaring sa posibilidad na itong tao na ito ay hindi naman totoo na kung ano yung sinasabi niya, kung sino siya, ganun siya. Opo. Paano, paano ang ginagawa ng mga kabataan para maproteksyonan naman yung sarili nila o conscious ba kayo na pwedeng mangyari ang mga ganitong pagsasamantala at pang-aabuso online? Opo, yun nga po, since online po yan, marami pong pwedeng ipeke, marami pong pwedeng isinungaling mo sa kausap mo kasi hindi naman po niya nakikita yung totoo eh. Kaya through text, sa type niya, talagang pwede mo nang maloko yung isang tao. Kaya sa mga teenagers po ngayon, sa mga kaedad ko, sa panahon po ngayon ay sa tingin ko po sa observation ko lang din po sa mga friends ko. Napoproteksyonan po nila yung sarili nila sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng too much information sa tao na yun. Kasi nga po, kung tatanungin po ng mga ka-chat nila yung lahat ng mga personal information nila, hindi po binibigay ng mga agad-agad yung mga information na gustong malaman ng kausap nila. Yun po yung sa circle ko. Pero hindi pa rin po talaga may iwasan na kapag gustong-gusto mo talaga makilala yung tao, nagpapalitan po kayo ng personal information which is pwede niya po yun magamit sa'yo sa lahat ng bagay eh. Sa lahat ng pwedeng sa pananakot po, pwedeng ipasok niya po yan sa'yo. Kaya delikado po talaga mag-share ng sobra-sobrang information about sa sarili mo. So, ayun po, napoproteksyonan po namin yung sarili namin kapag hindi po kami nag-share ng buong information namin sa kausap namin through social media. Ayun po. Sana ganon yung maraming mga kabataan, may Opo. consciousness na sige, let's have fun, no? Magsaya tayo, meron tayong makikilala, mga taga kung saan-saan, pero lagi dapat iniisip na pero dapat maging maingat ako Opo. kasi yung isa yung pagbibigay ng information, mga personal information, no? Mga pictures at mga kung ano-ano pa. So, sana lahat ng mga kabataan, ganyan yung pag-iisip, no? Sabi mo nga kanina, dahil social media yan, marami talagang pwedeng makilala, no? Pero, Opo. halimbawa, doon sa pagdating na nagliligawan, no? At ikaw rin yung nagsabi kanina, meron ng iba-ibang relasyon ngayon. May relasyon ng babae at babae, lalaki Opo. at lalaki, no? Pero doon sa heterosexual, yung babae at saka doon sa lalaking ligawan, ganon. Sino kadalasan ang nanliligaw? Kasi nung panahon ko no? A long, 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 long time ago. When dinosaurs ruled the earth, gano'n. Yes. Yes. No? Ang kalakaran talaga, lalaki yung nanliligaw, no? Pero ngayon, ano ang napapansin mo? Meron bang pagkakaiba o ganun pa rin? Siguro po, mas napapansin ko po ngayon ay mas madali na pong makuha yung mga babae. Kumbaga, hindi na po nagkakaroon ng talagang katulad dati na Hindi talagang na nag-iigib ng tubig. oh, hindi na po hindi na po nakaharana, hindi na po gano'n eh. Sa ngayon po, onting pick up actually onting mga pambobola mo lang sa babae, madali mo na po siyang makuha. Gano'n po yung panahon namin ngayon kaya ang ligawan parang nagiging applicable na lang po siya sa personal and if sa online naman po, mahirap din po kasi kapag sa online manligaw. Kaya yun nga po sa panahon namin hindi na po gano'n na nabibigyan ng justice yung ligawan talaga as in yung may katulad nung dati na talagang willing yung lalaki. Once na nabola ka na ng lalaki, once na nasabi ka na ng mga mabubulaklak na salita,
madali na po nilang nakukuha yung mga kababae, ganun po, kababaihan. Kaya ganun po yung nangyayari sa panahon ngayon. Masakit tong Ako may tanong magsalita. ako. Masakit ka, sandali lang. Masakit tong magsalita. Nambobola. Mapanakit. Mapanakit. Okay. Pero ang Oo. ibig May, sabihin, maigsi na yung Opo. time nung ligawan. At saka kung babae at lalaki, mas lalaki pa rin talaga Opo, yung alam lalaki mo pa ng rin po mga talaga. nanliligaw. Okay, sige. Jeannie. meron bang ano, kasi dun sa pagliligawan, syempre pag, iba kasi yung pag nakikita mo yung paano siya nagsasalita, mas nakikilala mo siya dahil yung paraan niya ng pagsasalita, kasi pag online, syempre minsan, papakita lang niya kung ano yung gusto niya pakita, di ba? Kumbaga na-edit niya, napipili niya. Pag online, paano malalaman kung may red flag? Sa online po, sa mga panahon po namin ngayon, kapag sa red flag, may mga red flag, green flag na nga po na term ngayon, malalaman po namin pag sa social media na red flag yung isang tao kapag tinatanong niya na, nag-overboard na po siya sa mga tanong niya sa atin. Nag-overboard na siya sa mga gusto niyang malaman sa atin. Gusto niya parang nagiging ano po bang tawag sa term na yun? Parang nagiging nagiging ano na po siya sa babae eh. Kung babae or lalaki man po, gusto niya na pong malaman lahat ng ginagawa. Pero once na nag-start na po sila mag-usap, parang nagiging obligasyon niya po na malaman kung ano pong, Controlling, yun, controlling, kinokontrol niya na po, yun po, kinokontrol niya na po um, yung gusto niyang malaman dun po sa kausap niya. So, nagiging red flag po yun siguro sa amin sa bilang babae, nagiging red flag po yun kapag um, gusto niyo na pong malaman lahat ng ginagawa mo. Kahit through chat, parang nakakatakot din po kasi yun na gusto niyang malaman lahat, kahit updates na gusto niyang malaman sa'yo. Nakakatakot na po yun, nagiging red flag po yun sa amin. Hey. Doon naman sa mga Ayun. sa mga nagkikita ng personal. Pagka nagde-date na, kasi siyempre, no, pagka medyo nagkakagustuhan, nagde-date na, tawag dito, ano yung mga karaniwang ginagawa? Saan pumupunta? Ano yung mga activities na ginagawa ng mga kabataan ngayon sa mga date? Kapag sa personal po na panliligaw, kadalasan po ngayon sa syempre kapag nasa labas ka po, may mga makikita ka rin na mag-couple, na mag-jowa na nasa galaan, ganyan, nagde-date. Napapansin ko po ang talagang pinupuntahan ngayon, more on nasa time zone. Sa SM po, may time zone po, doon po sila nagbabanding, nagkakaroon po sila ng, doon nga po, parang quality time po yung term nila. Yun po yung banding nila and kumakain sa labas, nagko-coffee date, nagpi-picnic date. Yun po yung mga ano ngayon eh, meron na nga po ng uso ngayon na road trip date. Yun po yung nakikita ko rin po sa social media na kapag nag-road trip sila, yun po yung nagiging date nila. So, ayun po, sa mga gano'n na nauuso ngayon na dates, talagang nagkakaroon din po sila ng, ayun, quality time nga po as mag-couple. Yun na po yung napapansin ko ngayon. Yun. May sinabi ka, jowa, no? Opo. kasi kasi dati boyfriend, girlfriend, Friend. pero ngayon jowa yung term na ginagamit. Opo. Jowa na Bakit po. kaya? Ngayon po kasi, since ang word na jowa parang ano jargon din po yan siya, hindi po, parang salitang pangkali nga po raw sabi nila na pag magjowa, kapag tinatanong ka po, uy, may jowa ka na ba? Ganyan. Hindi na po siya girlfriend or boyfriend. May girlfriend ka na ba? May boyfriend ka na ba? Kasi nga po, sa panahon po natin ngayon, ang relasyon na meron po, hindi lang naman po opposite sex yung relasyon na meron ngayon. Meron na pong parehas na babae, parehas na lalaki. So, in generalize, para po na hindi po specific na boy or girl, ginagamit po yung term na magjowa. Ayun po. Eh, may yun. question ako. Doon sa mga magkakarelasyon, kasi nung panahon ko, marami sa amin as teenagers, parang may expectation na kapag magjowa na kayo, nagsisex. Mm. Ngayon ba sa tingin mo, marami pa rin mga kabataan
ang may expectation na kapag sila ay nakapagrelasyon, kailangan mag-sex sila. So ngayon naman po, napapansin ko na once na nasa isang relationship po yung, ayun, yung isang teenager or yung sa mga kaedad ko nga po, karamihan pa rin po talaga, ganun po yung ine-expect. Gusto po nila na mag-enjoy, mag-explore, ma-experience lahat ng mga gusto nilang ma-experience sa pagkakaroon ng love life. Yun po yung napapansin ko na kapag ang mindset nila once na nasa relasyon ka, connected na po na nandun yung pagsisex. But eventually po sa akin, sa circle ko, sa mga nakapaligid sa akin, may mga, meron pa rin po talaga na ang mindset is gusto lang talaga ng deep love. Yung talagang, may tinatawag pa nga po na term na date to marry. Yung mga ganun po. Mm, So, yun po yung mm. nakapaligid sa akin na mga friends ko na gusto po talaga nila ng serious and deep na relationship na wala pong mindset na gano'n, talagang intimate relationship lang po. Pero meron pa rin po talaga na gano'n yung mindset Oo. nga po na ano. Kasi kasi hindi ba hindi naman kaila sa atin na ang isa sa malaking problema ngayon pagdating dun sa sexualidad ng mga kabataan yung ang research ang nagsasabi din mas maaga nagse-sex ang mga kabataan ngayon, Opo. no? At unfortunately, marami ang nagsasabi na nagsisex pero walang alam tungkol sa sex, no? Opo. At madalas kaysa hindi, ang nangyayari, nabubuntis yung batang babae. Sa lugar niyo ba, nakikita mo yan na Yes. maraming mga batang nabubuntis? Yes po. Nung high school po ako, may mga kabatch po akong kakilala na, yun nga po, ganun nga po yung nangyayari na maagang nabubuntis. So, minsan nasushock po ako, nagugulat po ako na ganun na nga po yung nangyari. Pero since ganito na po yung panahon namin, mapapaisip ka na rin po talaga na um, nagpapadala sa tukso yung mga ganong na pangyayari nga po na nagkakaroon ng maagang pagbubuntis, panganganak. So, ayun po, marami rin po sa lugar namin at marami rin po akong kakilala na gano'n po yung nangyayari. Okay. Kasi yun nga yung isang sana ang DSWP kasi no at itong ginagawa natin ay isang bahagi ng isang proyekto para sa ganon mapag-usapan yung mga hindi pinag-uusapan madalas, no? Kagaya nga nung sinasabi mo yung yung mga dating, yung pakikipagrelasyon, yung pakikipag-sex ng mga kabataan, no? Kaya sinusubukan natin na gawin ito para sa ganon maging normal yung pag-uusap tungkol sa mga bagay na kadalasan ay iniiwasang pag-usapan, no? So, Jean, may Okay. tanong ka? Yes, oo. Kasi total, nasabi mo na yung pinag-uusapan. Kasi mukhang iba yata yung lingwahe ng mga bata ngayon. Marami mga words na ginagamit na minsan hindi naintindihan. Baka kaya nakakaano pa yan, parang nakakahirap nung pag-uunawaan. So tatanungin natin si Zel ngayon, no? Bilang ating expert, kasi I'm sure ginagamit nila yun eh. Tulungan mo kami doon sa ilang words na nadinig namin na gusto namin maintindihan. Uno muna, ano ba yung friend zone? Friend zone, ayan po yung ginagamit na term kapag meron pong dalawang magkaibigan, opposite man po or same sex, kapag yung isa po ay nakagusto sa friend niya at eventually umamin po siya dun sa friend niya na yon, and yung turing lang po sa kanya ng friend niya is friend lang. So parang na friend zone po siya since meron po siyang more than friend na feeling para dun sa isang tao, pero hanggang friends lang po talaga yung tingin sa kanya. So ganun po, naging Ang yung friend zone. ang sakit. Ah, in other words, kalungkutan. Okay, ano Masakit po naman yung talaga. ano? Totoo. Ano naman yung momol? Momol. And ayan naman po yung kapag
Yung actually kahit hindi magkarelasyon or magkarelasyon po, nagagamit po yung term na momol. Yan po yung paghahalikan. Paghahalikan po na sinasabi pa po nga nila minsan na walang mali siya, na momol lang, halikan lang po talaga na pwedeng tumagal, pwedeng hindi, basta naghahalikan po sila. May feelings o wala, tawag po dun momol. Ayun po. Ayan talaga eh. Meron kaming dating isang term na MU. Pero hindi ko alam kung mukhang ginagamit pa rin ngayon. Pero bak iba na ang pakahulugan. Ano bang ibig sabihin ng MU sa inyo ngayon? Ang ibig sabihin po ng MU, ganun pa rin po siya actually, pero may ibang term na rin pong ginagamit dyan. Pero since kilala pa rin po ang MU, yung mutual understanding, yun po yung may something na nangyayari sa inyo pero wala pong label. Wala pong label as in mga girlfriend or boyfriend. Hindi po malinaw kung ano pong meron sa inyo, basta nag-uusap kayo, ganyan may feelings kayo sa isa't isa, pero wala pong napag-uusapan na, uy, mag-girlfriend or boyfriend na sila. And wala rin pong ligawan na nangyayari. And yung term na po na ginagamit dyan is situationship po. Yun na po yung term dyan ngayon. Situationship. Uy, may Yes bago po. Pero ako alam ko yung ibig sabihin ng MU. Mag-un. Matanda po Mag-un. boy. Matanda. Mag-un. Mag-un. Ayan. So Okay. parang yan din yung friends with benefit. Opo, yun din po Parang yung ganon friends with din. benefit. Okay. Hmm. Sige. So walang Eh, yung commitment. Wala pong Commitment, commitment. walang Wala po talaga. relasyon, ganon. walang Hindi, commitment pero may masasaktan. Opo. May masasaktan, may magtatampo, ganun po. pagkatapos sa huli magiging friend zone na lang. Yun na po yung ending. Hindi, ang ending niyan yung sa Facebook, di ba? Yung it's complicated. It's complicated. It's complicated. Ano nga ba ibig sabihin na it's Aray. complicated? Yun na lang, siguro yung huli ko. Ano ang ibig sabihin talaga na it's complicated para sa inyo? Kailan nyo kiniklik yun? Ang complicated po kapag yung magkarelasyon po hindi po naiintindihan kung anong meron sa kanila. Nagiging komplikado Ah, po yung relasyon na meron sila kasi hindi po sila nagkakaintindihan. Kung baga, halimbawa po yung isa na feel niya na merong something talaga na deep intimate relationship sa isang tao, pero yung isa parang hindi pa po niya na-feel, parang hindi pa po ganun kababaw yung feeling niya sa isang tao na yun. Kaya nagkakaroon po ng complicated. Nagiging komplikado po yung kung anong meron sila. So, it's complicated. Ayun. Hindi rin ba yan pero doon sa mga relasyon na biglang nagkagusto yung isa sa iba pa, nagiging komplikado yung sitwasyon. Pwede rin ba yan na it's complicated ang relasyon? Um, sa iba po sigurong term ganyan na sa ibang usapan, nagiging komplikado rin naman po talaga kapag may nagkakagusto sa isa kahit nag-uusap na kayo. Pero ang mostly na meaning po talaga ng it's complicated, more on sa inyong dalawa po talaga pag hindi po kayo nagkakaintindihan. Okay, oo. okay. Yan. Meron akong nabasa recently na palagay ko yan ang solusyon dun sa it's complicated. DTR, hindi daily time record define the relationship. Define Pag that. sinabi daw sa yung DTR na kasi, define the relationship para magkaalaman na. So, yun yung nabasa ko. Hindi ko alam Okay. kung gaano ka-popular yun or kung doon sa nabasa ko. Pero parang maganda rin na na term, define the relationship. Sabihan na, Pero wala na sikretuhan. pero pagka dinefine, sasabihin pala, MU lang tayo. Em, Ah! ayun Patay lang. tayo dyan. Oo Kaya nga ano na lang, secret na lang. Huwag na lang Secret na lang. masabihan. Para wala na, hindi na maging komplikado. Ngayon Correct, ba, yung mga, correct. Zel, yung mga kabataan ba, kapag ka pumapasok halimbawa doon sa state na nakikipagligawan, nakikipag-usap sa mga tao na interested sila, madalas ba yan, nakukwento ba yan sa kanilang mga pamilya? Napag-uusapan ba yan sa pamilya yung ganong klase ng estado ng kabataan? Ah, Meron bang Um, ganon na bukas na pag-uusap? Siguro po masasabi ko po na ang mga
kaedad ko po ngayon, mga teenagers ngayon, it's hindi na po ganun ka-open sa kanilang mga magulang. Lalo na po about po sa relationship nila, sa pakikipagrelasyon po nila sa ibang tao. Sa tingin ko po kaya po nagiging ganun kasi natatakot po yung bata, natatakot po yung kami mga gantong edad, natatakot po kami mag-open up sa mga magulang namin or sa family namin about sa ganun kasi nandun na po yung thought na baka pagalitan, baka ipatigil kung anong meron sa kanila nung karelasyon niya. So, hindi na po nagiging bukas eh. Meron po na iba na talagang pag close sa magulang eh na-open up and pag kilalang-kilala nila yung kung paano mag-react yung magulang nila, hindi po sila natatakot na mag-open up. Pero mostly po ngayon talaga nakikita ko, hirap na po talaga mag-open yung mga teenagers na katulad namin sa mga magulang about sa relationship na meron kami sa iba. So, kung nagkakaproblema halimbawa doon sa relasyon, sinasarili na lang, ganon, saan sila lumalapit para sa ganon ay medyo mabawasan naman yung yung pag-iyak nila, yung problema, no? Yun nga po, since hindi po na-open sa magulang, mas pinipiling isarili o kaya naman po is sa friends, sa close friends. Kasi sa amin po, actually sa panahon ngayon, mas nafe-feel po namin maging open sa mga friends rather than sa family. Kasi sa friends po, hindi mo po mafe-feel yung judgment na since kaedad mo rin po sila, nagkakaintindihan po kayo, and pwede ka po niya ma-advise yung mga friends mo na close mo. Kaya yun, yung iba po na pinipiling mag-open up sa mga friends and yung iba, sinasarili na lang po. Ayun po. Okay. Pero tawag dito, kung ikaw ang tatanungin, mas gusto mo ba na pinag-uusapan yung ganyang mga bagay na yan sa loob ng pamilya? Kasi kunyari, kahit na sa mga kaibigan, halimbawa, kung yung kaibigan ay hindi rin masyadong maalam, no? At wala rin masyadong experience doon sa ganyang klase ng mga bagay, sa tingin mo ba sapat yung yung naibibigay na payo o kaya hindi na ba pinapayuhan, tara inuman na lang tayo, ganon. Kapag po O kasi sa tingin mo sa sa pamilya dapat family, opo. pinag-uusapan? Sa tingin ko po sa family, yes po, dapat po talaga, dapat po siyang pag-usapan para sa akin po, dapat po siyang i-open sa magulang and sa parents natin. Kasi po, relationship nyo po yan sa ibang tao, and iisipin ng mga magulang namin kung kamusta kami, paano ang mangyayari sa amin kapag nagkaroon kami ng relationship sa ibang tao. Iisipin po talaga nila yun. So, para sa akin po, importante po talaga na i-open sa mga magulang about sa relationship. Kasi, kahit na sa ibang tao na alam po, aware po sila na mapapagalitan sila, aware po sila na baka ganito yung mangyari, ilayo siya sa karelasyon niya. Kahit po na gano'n, eh, importante po talaga na maging bukas po tayo sa mga magulang natin. And malay po namin, hindi rin po namin alam kasi baka ma-advisean po kami ng mga magulang namin since napagdaanan din po nila yan. So, sa akin po talaga importante po na mag-open sa mga magulang. And para maging um, maintindihan din po nila tayo. Pero sa iba po kasi hindi po siya nag-work. Yun nga po. Hindi po nag-work yung ganun. Pero for me, importante po talaga yun sa mag-open sa family. Okay, total, nabanggit mo na yun tungkol sa magulang, no? O kaya kung sino man yung kasama nila, kasi ibang mga bata, hindi naman nila kasama yung magulang nila, di ba? Opo. Kasama nila mga guardians, ganyan nila, mga lola, ganon. Ano sa tingin mo yung kailangan makita? Kasi sabi mo natatakot, baka mapagalitan. Ano yung mga ilang bagay na sa tingin mo na hinahanap ng mga bata na makita nila para maging safe yung pakiramdam nila na mag-share dun sa mga guardians o sa mga magulang nila. Ano yung hinahanap nyo na karakteristik o ipakitang pag-uugali para mas maging bukas? Siguro po sa mga katulad po namin, hinahanap po namin yung characteristics na magulang namin na
maging open din po sa amin para maging safe po kaming mag-open sa kanila. And also, syempre po kapag alam naman po natin sa mga magulang na caring po sila na nag-aalala lagi sa atin. So, kapag may nabalitaan po sila na ganyan, na nagkakaroon nga po ng relasyon sa iba, yung mga anak nila, eh, kadalasan po talaga nagagalit. Yun po talaga na napapagalitan, ganyan, bakit kailangan sa murang edad, ganito, ganyan. Pero, yun nga po, para maintindihan po ng mga magulang yung anak nila, dapat po talaga sa mga magulang din po na maging bukas din po sila sa opinyon, sa pag-iintindi po sa mga anak nila, na hayaan po nila na magkwento sa kanila yung mga anak nila nang walang paghuhusga, nang wala pong galit, hayaan po natin makinig, hayaan po na ng mga magulang na makinig po sa mga anak nila. Maging bukas yung tenga, puso't isip po nila sa mga anak nila. Nang sa ganun po, mas mafe-feel po namin ng mga kaedad ko na maging safe din po na mag-open up sa kanila. Ayun po. Okay, no? Ang ganda nun, ang ganda nun. Ako rin may gusto akong sabihin sa mga magulang, no? Yung una, wag natin kalimutan bilang mga magulang. Alam natin lahat na gagawin natin ang lahat para sa mga anak natin, di ba? Yan ang ating ano, yan ang ating tawag dito. Yan ang gusto natin talaga mangyari para magkaroon ng magandang buhay yung mga anak natin. Pero wag natin kalimutan, dumaan din tayo doon sa pagiging teenager. At nung teenager tayo, kung ano-ano rin ang ginagawa natin, aminin, no? Aminin yan na nakikipag-dating tayo, nakikipagligawan din tayo, kung saan-saan din tayo pumupunta. So, ngayon, turn ng mga anak. At unfortunately, sa panahon ngayon, mas marami yatang, mas maraming opportunities yung mga bata na makakilala ng mga kung sino-sino, mga taga-ibang lugar, at maaaring hindi totoo yung mga sinasabi, no? Kaya dapat mas maging bukas yung mga magulang para sa pag-uusap tungkol dito sa mga bagay na ito. Hindi Yes naman po. porket nagkaroon ng nanliligaw, eh gusto na mag-asawa. O hindi naman porket nag-boyfriend o nag-girlfriend o nagkaroon ng jowa, eh gusto nang mag-asawa, no? Opo. Siguro mas maganda yung dito sa stage na ito ay yung nakakapag-usap yung mga magulang at saka yung anak at nagkakaintindihan para nga din yung mawala yung takot. Alam ko yun yung sinasabi mo paulit-ulit kanina no? Opo. Na natatakot yung mga bata na makipag-usap sa magulang kasi alam nila mapapagalitan sila, magagalit, no? Kaya yun, ako ang paalala lang sa mga magulang, dumaan din tayo diyan, hoy, no? Nag-date din tayo, nag-party rin tayo, ginawa natin lahat 'yan. Kaya sana mas maintindihan din natin yung mga kabataan ngayon. Ako, mabait ako nung bata ko. Joke lang. Walang naniwala. Okay, ito gusto kong ang pahuling salita manggaling sa Zen. At ang tanong ko, bilang isang young person, a young woman, no, na makikipag-usap din doon sa ibang mga kabataan, ano yung pwedeng ibigay mo sa kanilang advice dito sa panahon ng pagde-date? Kasi sabi mo nga, marami nakakasalamuha na red flag, maraming mga tao na nami-meet online kasi ibang-iba na ngayon yung sistema ng pagkilala. Para dun sa mga nag-explore pa lang na pakikipag-date, anong pwede mo ipayo sa kanila para maging safe din sila at maging enjoyable din yung experience nila? Ayun po, sa mga teenagers na katulad ko na alam ko na lahat po tayo ay talagang na-excite na magkaroon ng special someone, at kaya yung iba nagkakaroon na sa murang edad, nagkakaroon ng karelasyon, ganyan. Pero mas okay na sana na parang take it slow, na dahan-dahan lang kasi may instances talaga na kapag binibigla natin kung ano yung meron sa atin, eh nagkakaroon ng conflict, ng problema. So,
Yun din sa mga nadidiscover nating red flags, lalo na sa social media. Iba po talaga kapag sa social media, pwede tayong maloko sa simpleng text lang nila kasi hindi naman lahat ng mga sinasabi nila is totoo. Kaya tayo na dapat maging careful, lalo na sa mga babae, na maging careful tayo sa mga nami-meet natin online kasi hindi natin sila kilala personally. So once na-meet na naka-encounter tayo ng red flags sa kanila, mas okay o mas mabuti na itigil na natin yung lalo yung kung ano yung pag-uusap na meron kayo kasi baka magtuloy-tuloy mapakita niya lahat ng red flags niya and ikaw iniintindi mo lang parang nagagaslight mo yung sarili mo na okay lang yun kahit hindi pero hindi po okay na mag-settle for less kaya sa ating mga teenagers dapat hindi po tayo basta-basta nagse-settle. Alam ko naman po na halos lahat din po sa amin is parang mapili sa mga gusto nila pero hindi pa rin po talaga maiiwasan na magkaroon ng instances na lalo na sa social media na maloko na sa kausap. Kaya mas okay na personal na makilala yung tao, ma-meet mo na makilala mo personally sa lahat ng galaw niya, nakikita mo, para mas totoo yung napapakita niya sa isa't isa. So, masasabi ko lang na, ayun, laging tandaan natin na um, may yung self-worth natin nang sa ganun is hindi tayo magse-settle for less. Ayun po talaga yung mindset ko na don't settle for less, lalo na kapag alam mo po yung worth mo. Ayan. Yon. Excited pa naman ako magsalita na gustong Oo. gusto ko yung self-worth kasi marami talaga mga bata ngayon. Di ba kayo na nasabi mo nga na naghahanap ng love, naghahanap ng caring. Eh minsan yung iba, pag nararamdaman nila na yung bata parang yung gusto niya ma-experience yun, pag nabigyan lang niya ng konti, parang lumalaki na siya na sobra. So, Opo. kailangan, sabi mo nga, gusto ko yung sinabi na, slow down, hinay-hinay, wag masyado excited, para maramdaman mo muna. At always, yung sarili mo, yung self-worth mo palagi. Kapag nakikita mo na merong red flag, ang ganda ng mga sinabi, pag nakita mo may red flag, pag nakita mo na parang, uy, parang inaano ka, parang kinokontrol ka, yan yung mga bagay na dapat talagang tandaan. Lagi babalik at babalik ka sa pagpapahalaga mo sa sarili mo. Okay. Meron Yes ka isang po. term na ginamit, pwede pang i-define mo yung gaslight? Gaslight. Ang gaslight parang 'pag gina-gaslight mo po yung sarili mo, parang pinipilit mo po na sinasabi mo sa sarili mo na halimbawa po, ang mindset mo mahal ka niya, pinipilit mo na Hmm. kahit hindi naman. So, sasabihin mo sa sarili mo, "Hindi, mahal niya ako kasi binigyan niya ako ng ganito. Mahal niya ako, eh, kasi chinachat niya ako lagi, ina-update niya ako." Pero yung totoo, in reality, hindi naman po talaga. So, dun po yung pumapasok na gina-gaslight mo yung sarili mo sa bagay na hindi naman po talaga totoo. Ayun po. Niloloko mo yung sarili mo, Yes kumbaga. po, niloloko mo Oh, yung sarili mo. Ako Okay. may gusto ako may gusto akong sabihin dun sa mga batang babae, no? Simple lang. May karapatan kayong magsabi ng no. May karapatan kayong Yes, humindi, no? Pagka ayaw nyo, you have the right to say no. Yan. Walang dapat na kumokontrol sa inyo at pag sinabi nyo hindi nyo gusto, dapat tumigil kung sino man yung sinasabihan nyo nang hindi nyo gusto at no. At kung magkakaroon ng mga pagkakataon na magkakaroon ng mga pang-aabuso, dapat alam din ninyo na mayroong mga batas na nagpoprotekta sa inyo. No, nandiyan yung batas laban sa online sexual abuse. Nandiyan yung batas yung online sexual abuse of children, no, o SAEC. Tandaan nyo, pagka wala pang 18 years old, ang turing ay bata pa rin kasi hindi pa ang 18 above pa lang ang age of majority. At pangalawa, nandyan din yung Safe Spaces Act o yung batas para sa safe spaces na kasama doon yung mga pang-aabuso sa mga kababaihan, sa mga LGBT sa online, no?
So, isa yan sa mga dapat sana ay malaman din ng ating mga kabataan. You have the right to say no at may mga batas para sa inyong kapakanan at mga tutulong sa inyo kung kayo ay inaabuso. Okay, alam mo ko, kung bata pa ako, hahanapin ko itong si Sel eh. Gusto ko itong barkada. Parang, pag meron akong problema, Sel, kausapin mo nga ako para dumiretso yung isip ko. Napakaswerte ng mga kaibigan mo at sana mas maraming batang nakakapag-isip ng tulad ng pag-iisip mo. So, malay mo, baka naman pwede, pagkeneme, sa mga susunod na episodes, makasama ka pa namin ulit para makapag-share ka ulit bilang malay natin, di ba, makasama dun sa ibang mga episodes na Maraming salamat, Sel, no? Kasi kagaya ng sinabi ni Jeannie, natutuwa kami na ikaw ang aming nakausap ngayon. Pleasantly surprised, no? Kasi malawak yung kaalaman at syempre dahil alam mo yung mga nangyayari sa mga kabataan. Yeah. Kaya maraming salamat. At sana dumami pa yung mga kagaya mo na tumutulong din at nakikipag-usap din sa ibang mga kabataan. Yan yung gustong ma-develop sana ng DSWP, na yung magkaroon tayo ng mga kabataan na tatayo para sa karapatan ng mga kabataan din. Yan. yes. Maraming salamat at sana magpatuloy ang iyong formal man o informal na leadership because kitang-kita namin na ikaw talaga ay may leadership. Maraming salamat, Sel. Okay. Sa ngalan po ng Democratic Socialist Union of the Philippines, ito po ang ating programang share ko lang. Sana po ay patuloy kayo makinig at ma-share dun sa iba, lalo na't gusto nila ng mga insights sa tulad nito na may kinalaman sa sexual and reproductive health and rights. Pero alam naman po niyo, yung usaping kalusugan ay napakalawak, kaya tanyo ang topic natin ngayon, uso ko ba ang ligaw? Kasi may kinalaman din po yan sa ating mental health at sa ating SRHR. So, like, follow, share, subscribe po sana. Pakisabi sa inyong mga friends, Facebook, at saka sa ating YouTube. Maraming salamat po sa DSWP at Organa at of course sa ating special guest ngayon na si Zel. Goodbye po at kita-kita po sa susunod.